Oo, doon sa mga no rice diet, okay lang ito. Pero Pero dun sa para doon sa mga mahilig, malalakas kumain, ayan, wag oo. kainin nyo, wag nyo aksayahin, di ba? Nasa linya natin ba si Dr. Henry Corpuz. Siya ang lead o pinuno po ng Healthier Rice Program ng Philippine Rice Institute ng Department of Agriculture. Magandang hapon po, Dr. Corpuz. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon po. Thank you. Magandang hapon po sa inyong tagapakinig. Hindi ko alam na ngayon ko lang na-realize na ganito pala kalala yung problema ng bansa natin sa nasasayang na kanin, na bigas. Paano po ninyo na-quantify ito at paano yung nasasayang, Dr. Corpuz? Opo. Base po doon sa 2023 National Nutrition Survey po ng DOST, Food and Nutrition Research Institute, bawat Pilipino po, 2 kutsara na kanin po ang nasasayang. So naggawa po ng calculation ang DA Philrice. So ito po ay katumbas ng 10.85 na milyon na kaban ng bigas kada taon po. So sa buong bansa po, ito ay aabot sa 24.4 billion na halaga ng bigas na nasasayang po natin kada taon. At sapat na po ito para mapakain yung 5.17 na milyon na Pilipino po sa loob ng isang taon. Pero paano po nasayang? Ano yung ano nakapaloob doon sa nasayang na termino, Dr. Corpuz? Paano siya nasayang? So ito po yung sa plate weight, ma'am. So ito po yung mga natirang kanin pagkatapos nating kumain. Paano na-determino yun na, okay, ano ba yan? Typical lang, estimate lang na talaga meron talagang matitira at matitira sa inyong... Hindi bang usapan kung mumu lang na konti-konti, pero kung marami kang natira, kasi busog ka na, kumuha ka ng marami, yun ba yung sayang, Dr. Corpuz? Opo. Sa mga ginagawa po kasing survey, ay tinitimbang po ng FNRI yung mga natirang kanin doon sa plato. Kaya meron po silang estimate na nakukuhang datos po. Okay, intindihin natin ito po'y ginawa base 2023 ito, matagal-tagal na. Pero ang datos ngayon lang ata na ilabas, no? Tapos pag sinisurvey, meron kayong kinakausap na mga pamilya o tao, tinatanong nyo sa kanila, ilang kwan ba kayo ng ilang plato ng kanin ang kinakain nyo, ang nakukonsume nyo sa isang araw, ilan ho doon siguro aabot siguro sa isang baso ang mga hindi nakakain, nasasayang. Mga ganong mga tanong yon, Dr. Corpuz, gano? Yes sir, tama po. So ganun po yung ginagawa ng DOST-FNRI doon sa kanilang survey. Okay, so actual na talagang ito yung sinasabi nila namin na tinatapon na namin kasi wala rin kakain di ba? At hindi na namin ginagawang sinangag kinabukasan. Oo, tama yan. Sayang. Sayang, di ba? Hindi na nila kinakain pa, pinahanapan ng paraan, itabi man muna, ilagay sa refrigerator para pwede pa kinabukasan. Baka mapanis. Yun talaga tinatapon nila. Oo. Yes, sir. Kaya po ang Department of Agriculture ay yung dating Be Responsible campaign na isinasagawa lang po natin tuwing November sa National Rice Awareness Month. So ginawa na po ng DA na Be Responsible Everyday. Kasi hindi lang naman po tayo sa November kumakain ng kanin. So araw-araw po tayong kumakain. Nabibilang so, kaya ba? po, Kaya po inilunsad uli natin ito na gawin ng everyday yung kampanya para po ma-raise yung awareness po sa ating mga consumer na dapat po ay hindi tayo magsayang ng kanin. Nasisilip din ho ba or nasilip din ho ba yung mga nasa mga commercial establishments like yung mga restaurant? Kasi kadalasan, doon marami Marami kang makikita, iniiwan lang. So fast food, may natira pang kanin. Totoo yun. Ilalagay, may nangongolekta nun, ilalagay kung saan nila basta tapon tinatapon. Yun. Di ba, mas marami ho ata doon kaysa sa mga residential? Opo. Tama rin po kayo doon sa mga observation na yon. Kaya po yung ating Be Responsible campaign, ang DAP Rights kasama po ang Department of Agriculture. So kailangan po nating i-revitalize yung mga munisipyo, mga cities po at mga probinsya na nagpasa na ng ordinansa ng half-cup rice serving. So para po ma-enforce pa po natin yung ating naipasa ng ordinansa mula po nung itinatag po natin yung Be Responsible campaign last 2014 pa po.
So, ibig So para po sabihin, maiwasan natin, opo. ang kampanya nyo rin ay parang dapat lahat ng LGU merong ordinansa na dapat lahat ng establishmento nag-aalok ng half rice lang. Kasi kung walang half rice, Enforce tapos pa po. order ka lang ng isang buo, tapos hindi mo na kaya ubusin, tapo na talaga yung kalahati nun. Yes, tama po yun, ma'am. Kaya nga po, yun yung ating dapat suportahan. Pagkakain po sila doon sa mga food establishment, Mm-mm. ay pwede po silang mag-order muna ng half cup rice. Then kapag nabitin, saka na lang po sila Oo. umorder pa ulit. Pwede, Pero baka oo. nagbago na yan sa panahon ito, sa mahal ng bigas. Baka wala na kayo makikita na sinasayang pa yan. Hindi. Tinetake out ko nga pag hindi ko naubos sa isang... Take out mo na. Sayang eh. Eh, paano kung kalahati na lang ng kanin, iti-take out mo pa ba? Kasi, hindi, ito pala, yung iba naman, tinetake out yan dahil pakikinabangan naman ho yan ng mga alaga nilang hayop sa bahay. Pwede. Yun ba, pwedeng kasama doon sa mga nasayang or consumed ho yun? Yung mga binibigay, yung mga tawag doon, mga miss-miss, yung mga ganun. Oo. Kasama yung kanin doon eh. Opo. Doon po sa mga pinapakain natin sa mga hayop at saka yung mga tinitake out, ay yun ay pwede pa rin po naman nating parang consume na rin po yan pag naibigay natin sa mga alagang hayop. But yung mga na-take out po natin, yun nga din po yung ipinapaliwanag ng ating Be Responsible campaign na yung mga natirang kanin po natin ay pwede pa po natin pakinabangan kinabukasan. Kung iluluto po natin ito kung gagawin nating fried rice. Sarap kaya no sinangag, Sir Dr. Corpus. Paborito ko yun yung maraming bawang. Tama. Tapos may konting asin lang. Tapos medyo dudurugin mo sa kawali. Naman. Talo-talo na, tapos may diles. Anyway, Dr. Corpus, maliban doon, dati may nag-broach ng idea na ipagbawal yung only rice. Kayo ba yung ganun na napapag-aralan nyo kung pwedeng ipatupad yung ganong klase ng campaign? Opo. Yun po kasi ang marketing strategies ng ibang restaurant, yung only rice. So hindi naman po natin pinipigilan yung ating mga kababayan na mag-only rice, lalo na kapag yung mga trabaho po nila ay talagang medyo nakakapagod, kailangan talaga nila ng maraming energy. kanin. Oo. Pero yung mga kababayan po nating wala namang physical activity. So ini-encourage po natin na yung tamang serving lang po yung kainin nila sa araw-araw para po hindi rin sila maging overweight or obese. Kasi po base din po doon sa latest na data na inireport din po ng DOST-FNRI. So tumaas din po yung kaso ng ating overweight at yung obesity sa mga adult Pilipino. So halos 4 sa 10 adult Pilipino po ay mga overweight at obese na po. Itong taon na ito, wala pa kayong pinakahuli na datos na lumalabas. 2023 itong pinagbasihan. Opo. Makikipag-ugnayan po uli kami sa DOST-FNRI dahil nitong nakaraang taon, yung 2025 National Nutrition Survey updating nila ay meron po uli silang na-collect ng data. So, i-check po uli natin yun, i-calculate uli natin kung tumaas or bumaba po ba yung datos mula noong 2023. At saka, syempre, Dr. Corpus, yung kung confirmation kung effective ba yung campaign na nilulunsad ng gobyerno katulad nung yung para sa pagtitipid po ng kanin o ng bigas. Kasi parang ang hirap pasunurin ng mga Pinoy. Opo, yun nga din po yung pinopromote natin mula po sa ating tahanan na magsaing lang po muna nung kanilang sakto lang sa pamilya. Kasi sa tahanan po nag-uumpisa yung ating mga good habits, yung mga practices na maituro po natin sa ating mga anak na yun nga, magsaing lang ng sakto sa pamilya. Tapos kumuha lang nung kaya nung ubusin at wag magtira ng kanin sa kanilang mga plato po. Disiplina ang pairalin. Oo. At saka Tama po. At saka yung mga, lalo na kung may mga handaan, Huwag yung takaw tingin, di ba, Dr. Corpus? Catered, mga pagkain, di ba? Sobrang dami kumuha tapos hindi mauubos. Nakakapanghinayang kaya yun. Especially, baka yung iba ho dyan, mga mayayamang tao pa. Oo. Di pag mayaman, konti lang ang nilalagay sa plato. Busog na sila nun. Pero pag bongga ang celebration, diba? Andyan mga kanin, parang ordinary na lang ho yan, di ba? Di ba lang
Di ba sa fine dining, parang kakarampot lang to sa mahal-mahal. Di ka Pero mabusog. yung mga buffet, Ibang eat all you usapan can, yun, di of ba? course. Oo, di yun ba? nasasayang Mhm. Oo, edi tama yung ginagawa. At least siguro reminder sa mga kainan, karinderya man ho yan, na Mhm. siguro magpaskil ho doon na para lang alam ng lahat, awareness. Kasi pag ganito lang, pag-uusapan, bukas wala na, limot na rin. May implementasyon na siguro gagawin, siguro DOST or DOH na rin. Mhm. Wag mag-aksaya ng kanin, i-order Yes. lamang ang kung anong kayang Oo. kainin. Pero yung Di ba? kampanya niyo po ba na dapat may mga ordinansa ang LGUs na mag-aalok ng half rice ang mga restaurants, gaano kakatagumpay yun? Namomonitor niyo po ba sa PhilRice kung sumusunod or at least lahat ng LGU may same ordinance na po? Yes, ma'am. So buhat po noong 2014, meron na po tayong 47 na mga LGUs na nagpatupad ng half-cup rice serving. Mhm. So ngayon po, since yung ating Be Responsible Everyday na campaign na, Mhm. so nakikipag-ugnayan po tayo ulit sa kanila at yung iba po ay tumutugon na. So meron na silang monitoring na mga ginagawa doon sa mga food establishments para makita kung talagang nagsaserve po ng half-cup rice doon sa kanilang nagkakakupan. Mhm. Okay. Anong mga lugar? Meron ba kayong lugar dyan? O reyon na dito napakarami ho mga nasasayang na kanin? Metro Oo. Manila ba? O Saan di ba? Saan Meron ba? maraming aksyong-aksaya pagdating sa bigas o kanin? Opo, yung sa 47 po ay nakakalat po sa buong Pilipinas. So, yun po. Sa ngayon po, patuloy pa rin tayong nakikipag-ugnayan sa kanila para ito pong 47 na existing na ito ay madagdagan pa po kasi nga po tumataas yung ating nasasayang na kanin. Hindi, kako, baka Konti lang yung 47 out of so many thousands of LGUs, Dr. Corpus. Yes, ma'am. Kaya po yung ating Healthier Rice Program at ang ating Be Responsible campaign, kasama po ang DA, ay nakikipag-ugnayan po tayo sa DILG para makagawa po ng national ordinansa para po doon maipatupad sa buong Pilipinas itong ating half-cup rice serving po. Hindi, pero kako, ano yung lugar ho dito sa bansa may pinakamaraming nasasayang na kanin? Base po kasi doon sa data ay hindi naka-disclose yung information pero makikipag-ugnayan po tayo sa DOST-FNRI kung saan-saan po itong matataas ang rice wastage base po doon sa kanilang ginawang survey. Kasi may mga lugar nga na hirap nga sa pagkain eh. Oo, totoo. Hindi nila sinasayang yung bigas, yung kanin, naku po. Tsaka mahal ng bigas ngayon, low. So, at saka may mga lugar din ata, instead of yung bigas, mais ang kanilang staple. Yun ang pinipili nila, mais. Diba, Dr. Corpus, masarap yung dilaw na, kaya lang medyo matigas. Matakaw sa tubig yung pagsinaing mo. Or, ihalo mo yung mais sa kanin. O pwedeng gano'n, Diba? may mix na gano'n. Diba kaya ginagawa natin sa probinsya yon? Para may between ng kanin mo pag meron kang yellow corn. Yes, ma'am. Tama po. Yung Be Responsible campaign, may tatlo po kasi siyang key messages. Yung A, yung avoid rice wastage. So ito po yung pinag-uusapan natin. Yung letter B po, yung buy our farmers rice. Yes. So ito po, inihikayat tayo mga consumers na bilhin po yung mga ani ng ating mga local farmers para po matulungan at mapataas po yung kanilang kita. Then yung letter C, ma'am, yung choose healthier rice. So ito po yung nire-recommend natin yung kumain po ang ating mga kababayan ng mga masustansyang kanin. Kagaya po ng brown rice, red at black rice, yung ating pong low glycemic index rice at yung high zinc rice. Nabanggit niyo po, ma'am, yung mais. Yes. So kasama din po yun sa kampanya na pinopromote po natin na haluan din po natin yung ating kanin ng mais, ng adlay, yung mga kamote po at saging na saba, na mga iba pang source ng ating carbohydrate rich food po. Mamahalin na yung mga brown rice, mga Totoo lang. dark rice, black rice. Black rice. Nakita ko, ang ganda kaya ng black rice. Hindi afford natin yan. Pero mas heavy, mas medyo ang consistency niya heavy, no? Siguro pag masarap po ang bigas, at Masarap ang kanin, hindi masasayang yan. Masarap diba? talagang pagkain ng May Pinoy. may mga kanin kasi pag
Yung buhaghag na. Tsaka pag hindi maganda yung luto mo, Oo. nasasayang. Wala, hindi na kinakain, di ba? Yung hindi lutong-luto. Good luck po. Sana may bago dahing datos para makikumpara ho natin. Balikan nyo kami, Dr. Corpus, kapag pag-usapan natin palagi. Kasi kailangan palagi napapag-usapan dahil pag hindi naririnig, nakakalimutan. Maganda yung mga ganito. May nagbabantay. Correct. Thank you, sir. Dr. Gandang Henry hapon Corpus, po. salamat sir sa oras ngayong hapon. Okay, maraming salamat po at magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Si Dr. Henry Corpus, siya ho ang lead Healthier Rice Program ng Philippine Rice Institute o ng Department of Agriculture of PhilRice.